everybody! Welcome back to my channel kung saan isa na namang loan app yung ating bibigyan ng spotlight. Pwede raw magpahiram ng maximum na 40,000 pesos. Okay ba tong si El Peso? Magkano ba talaga yung una niyang offer kapag kayo first timer? If you want to learn more about El Peso, then please keep watching. Welcome back to my channel, and for today's video, I want to start it with a disclaimer na this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So, na-curious ako guys kasi sabi nila trending daw kasi maaari daw siya magpahiram ng 40,000 pesos instant cash loan. Isang ID lang kailangan mo, safe daw yung data mo, lahat ng mga promise na yan, ewan ko na. Titingnan mo lang naman kasi siya with 3.8 reviews. Mukha naman siyang legit. But mukhang legit doesn't mean na it's really legit. Like, hindi ka magkakaproblema nito. So, dinownload ko siya sa Google Play Store, guys. Sinubukan ko siya para sa inyo dyan na nagbabalak na umutang dito, wag nyo na muna siyang i-download. Panoorin nyo muna yung video na to, guys, at yung mga screenshots na i-share ko sa inyo. Ayun, pwede daw bayaran up to 180 days. So guys, dinownload ko siya, sinubukan ko siya, ang dami-dami niyang permissions na hiningi. Pero yung ending, alam nyo, nako, hindi naman pala 40,000 pesos yung unang initial loan na i-offer niya sa inyo. In my case, pagkatapos ko ibigay yung lahat-lahat ng information na hiningi niya, guess what? Yung binigay sa aking offer as a first loan, 500 pesos. Okay lang naman sana kung 0% interest, wala siyang ikakaltas, yung matatanggap mo, 500 pesos. Pero yung hindi maganda dun, guys, is 500 pesos na nga yung initial offer. Babawasan pa ng 175 at babayaran ko pa sa loob ng 7 days. Okay ba yun? Okay ba yun para sa inyo? Imagine yung i-ads niya up to 40,000 pesos daw. And pero yung i-offer pala niya sa inyo sa simula is 500 pesos. And sasabihin naman niya na overtime, kung good payer ka, tataas din yung offer niya sa'yo. But given the fact na ang laki pala ng kanyang kakaltas na processing fee, imagine yung 175 na yan, processing fee yan. Kaya mababa lang yung interest, pero yung pala, dun siya bumabawa sa processing fee. Kaya yung ikakaltas niya sa 500, 175. Sakali bigyan ka niya ng loan na 40,000 pesos. Can you imagine how much yung magiging processing fee na ikakaltas? So, well, that is my experience. Yun yung natuklasan ko, guys, nung dinownload ko siya. Binigyan ko siya ng mga personal information. Kaya, guys, sayang nga na nagbigay ka ng personal information kung in the end, madi-disappoint ka lang naman pala sa result. Pero, kung medyo adventurous ka at gusto mo pa rin siyang subukan, dahil matigas yung ulo mo, even after nyong napanood yung video na to, ano yung mga information na hihingin niya, paano ba yung application process, malay nyo, di ba? Baka mas maganda yung result nyo. Pero, ewan ko sa inyo guys, mag-ingat na lang kayo. Kaya pagkatapos nyo siyang i-download, ayan, pag-open nyo ng app, pagkatapos nyo siyang i-download, kaagad-agad po na ipapaalam nyo sa inyo yung mga privacy policy. At kailangan mo mag-agree dyan para makapag-continue. Yun, hihingin niya na yung phone number mo para ikay makapag-register. Pagkatapos mong ibigay yung phone number mo, magpapadala siya ng OTP at after that, gagawa ka ng password. Pagkatapos mong gumawa ng password, ayun, may mga ilalabas pa siya kumbagang tips bago niya ipapaalam sa iyo kung anong mga permission yung kailangan niya or anong mga areas ng phone nyo yung gusto niyang i-access. Kailangan mo siyang bigyan ng access sa SMS, sa images. Baka may mga nudes kayo dyan, ha? Lagot kayo dito. Joke lang, sabi ko yan. Camera and list of installed apps. Part daw yan sa kanyang pag-a-access. Siguro yun yung reason kung bakit 500 lang yung binigay sa akin. Kasi ang dami pong mga loan apps yung nasa phone ko ngayon. Nag-agree ka na nga, hihingin niya pa isa-isa na yung permission sa bawat for example, yung location, yung SMS, yung calls, at ganun, di ba? And then, meron pang list ng mga apps installed. Pagkatapos naman yan, lalabas yung kanyang parang proud na proud pa siya sa video kasi may picture ng king. Sasabihin niya, lucky guy. Wow! Low interest, long term, installment, repayment, loan amount will increase. Kaya pinagsimula niya ako sa 500 guys kasi gusto niyang i-grab ako, i-hook ako
para forever na ako dito, hoping na ma-increase. Yun, drama lang. Anyway, so if you got it, then click got it. So ito ha, walang hiya siya. Yung sabi na sa Google Play Store, yung pag-download mo sa kanya up to 40,000 pesos. Pagkatapos mo ibigay yung phone number mo, yung offer bumaba, naging 15,000 pesos. Kaya nga guys, ito yung sinasabi ko na kung bago ka pala sa isang loan app, huwag kang mag-expect na kaagad-agad mong makukuha yung offer na mataas. So ayan, phone number pa nga lang yung hiningi sa akin ngayon. Nag-iba na yung dashboard niya. Ngayon, nasa 15,000 pesos na lang daw. So, pero sabi niya 91 days ha. So, kung feeling mo impressed na impressed ka dito, gusto mo pa rin magpatuloy, i-click mo yung authorize. Bibigay mo na yung mga particulars, yung mga personal information mo, yung name, yung gender, tapos yung date of birth, at kung meron ka bang other loans. So, sisilipin na nga niya kung meron kang mga iba't ibang other loan apps sa cellphone mo, tatanungin pa niya kung meron kang ibang mga utang. So, napaka-pakialamera, char. Kala mo ba naman kung gaano talaga kaganda yung terms niya? Pagkatapos ay ipapakonfirm niya na tama ba yung details na sinabit mo at i-click mo lang yung confirm ulit. And then, hihingi niya na yung address mo. And then, pagkatapos ng address, hihingi niya rin yung educational attainment, magkano yung sinisweldo mo, yung email address mo. Kapag nakita niyo may asterisk guys, it means required. And then, pagkatapos ng email address, hihingi po siya ng tatlo contact person. At hindi ka pwedeng magawa-gawa lang ng phone number kasi kailangan mo siyang pulutin. Charot. Bunutin doon sa contacts mo na nasa phone. Kaya tatlo guys, tatlo dapat. And then hihingi na siya ng ID, details ng ID mo kumbaga. So pipicturean mo yung front ng ID mo tapos magsi-selfie ka kasama yung ID mo. So mga IDs na tinatanggap niya is UMID, driver's license, SSS, passport, postal ID, professional ID. Kung wala ka noon, meron kang other options. Ipipindutin mo yung more ID types. Tapos may 4 pa. Bakit hindi nila kasi nilista lahat? TIN, Voters ID, PhilHealth, tsaka National ID. So, tumatanggap din siya ng mga ganon. And then, confirm mo lang kung anong meron ka, confirm mo lang, pipicturean mo, magsi-selfie ka. Kaya nga hihingi siya ng permission na i-access mo. At meron siyang tips kung paano ka kumuha ng selfie. Tapos, syempre, kukunin niya rin yung ID number mo. And, yun. Isasubmit mo na siya bale. Kaya guys, worth it ba talaga na ibigay mo yung lahat-lahat ng mga information na yun sa loan app na to na hindi naman pala 40,000 pesos yung maximum mong makukuha. So, okay lang sana kung maganda naman yung terms. Okay lang, walang problema kahit na magsimula ka pa sa 500 pesos na loan offer. Pero sana naman kasi 0% interest, yung mga ganun ba. Tapos yung processing fee sana hindi masyadong malaki. Eh dito parang 30%. Tapos yung nakakatawa pa dito guys kasi na-split niya pa into 2 payments itong 500. So if yung first payment daw, ayan, 2 stages. Drama. 2 stages na yung first stage. Wow. Yung babayaran is 475. Yung second stage is 25. Kunyari, 0% interest. Pero yung kakaltas pala, 30%. Nag-split pa siya. Yung most of your loan, babayaran mo nang pala after 7 days. Anong klaseng pakulo to? So, these are things na kailangan nyong i-consider bago kayo gumamit ng isang loan app. Pero, nasa inyo pa rin kung gusto nyo siyang ipagpatuloy kasi decision nyo naman yun. So, I hope you appreciate this video. Leave this video a thumbs up if meron kayong natutunan. Kung may nakalimutan man ako guys, lagay nyo lang sa comment section below. Kung meron kayong loan app na gustong pasilip, let me know. And I really hope to see you on my next vlog.